What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa Lesson 3.3 at ang ating tatalakayin ay ang Programang Pabahay at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa araling ito, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang programang panlipunan ng pamahalaan na layong labanan ang kahirapan at itaguyod ang likas kayang pag-unlad. Focus natin ang programang pabahay at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Marahil marami sa inyo ang nakarinig na tungkol sa 4Ps o kaya naman ay kasapi nito. Aalamin natin ang kanilang batayang legal, layunin at mga benepisyong ibinibigay sa mga mamamayan. Tatalakayin din natin ang mga issue at suliraning kinakaharap ng mga programang ito. Sa huli, hihikayatin kayo na magbigay ng sariling pananaw at mungkahing solusyon bilang responsableng mamamayan. Sa araling ito, tatalakayin natin ang ilang piling programang panlipunan ng pamahalaan na layong tugunan ang kahirapan at isulong ang likas kayang pag-unlad. Partikular na nga ang programang pabahay o 4PH at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Narito ang mga layunin na maaaring gamitin ng mga guro sa pagsasagawa ng kanilang batayang aralin. Magsimula muna tayo sa isang panimulang gawain, pikto. Suriing mabuti ang larawan o ang mga karikatura bago ihayag ang interpretasyon. Magsagawa naman tayo ng isa pang panimulang gawain, news clip suri. Ipanood ang dalawang news clips mula sa YouTube na hango sa GMA News at ABS-CBN News na may pamagat na 1% interest para sa pambansang pabahay program planong ipatupad ng DHSUT mula sa kanilang flagship program na SONA. At ikalawa naman ay ang SONA 2025, Marcos says 1.5 million families who graduated from 4Ps now out of poverty mula sa ABS-CBN News. Sagutin ang mga pamprosesong tanong matapos ipanood o panoorin ang mga video na ito. 1. Ano ang mahalagang naunawaan mo mula sa pinanood na news clips? 2. Anong iyong opinyon at saloobin kaugnay na iyong napanood? Ipaliwanag ang mga sagot. At 3. Sang-ayon ka ba sa pagsasagawa ng mga programang ito ng ating pamahalaan? Bakit? Ano nga ba ang kahalagahan kung bakit natin pag-aaralan pa ang signatura o ang paksang ito? Mayroong itong kaugnayan sa likas kayang pag-unlad o sustainable development. Ang mga programang panlipunan ay hindi lamang panandaliang tulong. Layunin nilang bigyan lakas ang mamamayan upang maging handa sa pangmatagalang kaunlaran. Iyan ang diwa ng likas kayang pag-unlad. Ang mga programang panlipunan ay mahalagang bahagi ng likas kayang pag-unlad dahil hindi lamang ito tumutugon sa agarang pangailangan. Layunin din itong palakasin ang kakayahan ng mga pamilya upang maging handa sila sa pangmatagalang kaunlaran. Kapag natutugunan ang pangunahing pangailangan tulad ng tirahan, edukasyon at kalusugan, mas nagiging produktibo ang mga mamamayan. Sa ganitong paraan, napapalakas ang ekonomiya at lipunan. Ipinapakita rin ng mga programang ito ang malasakit ng pamahalaan sa katarungang panlipunan. Simulan natin sa mga programang pabahay. Ano nga ba ang konsepto at layunin ng programang pabahay ng ating pamahalaan? Ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay pangunahing pangailangan. Sa ilalim ng mga programang pabahay, layunin ng pamahalaan na mabigyan ang mga Pilipino ng ligtas, maayos at abot-kayang tirahan. Ang programang pabahay ng pamahalaan ay nakatuon sa pagbibigay ng disenteng tirahan sa mga Pilipinong walang kakayahang makabili ng sariling bahay. Hindi lamang ito simpleng konstruksyon ng bahay, kundi pagbuo ng ligtas at maayos na pamayanan. Mahalaga ang pabahay dahil ito ang pundasyon ng matatag na pamilya. Kapag may maayos na tirahan, mas nagiging maayos ang kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng pamilya.
kaya't ang pabahay ay mahalagang salik ng likas kayang pag-unlad. Ano naman ang naging batayan legal ng mga programang pabahay? Isa rito ang Executive Order Number 34 na nilagdaan noong 2023. Sa bisa ng Executive Order Number 34 na nilagdaan noong Hulyo 17, 2023, mas pinagtibay ang direksyon ng pambansang pabahay. Ipinatupad dito ang tinatawag na One Government Approach kung saan nagkakaisa ang iba't ibang ahensya. Layunin nitong pabilisin ang pagpapatupad ng mga housing projects. Sa pamamagitan nito, mas nagiging organisado at epesyente ang programa. Isa itong hakbang upang matugunan ang lumalaking housing backlog ng bansa. Layunin nitong gawing mas mabilis at mas organisado ang pagpapatupad ng mga proyektong sa pabahay. DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development. Ang DHSUD ang nangungunang ahensya sa pangangasiwa sa mga polisiya at programa sa pabahay. Sila ang nag-uugnay sa iba't ibang ahensya para sa mas maayos na implementasyon. Ang DHSUD ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa lahat ng usapin kaugnay ng pabahay at urban development. Sila ang gumagawa ng mga polisiya at nagkokonekta sa pambansang pamahalaan, LGUs at pribadong sektor. Mahalaga ang papel ng DHSUD upang masigurong maayos ang pagpaplano at implementasyon ng mga housing projects. Sila rin ang nagbabantay sa kalidad at sustainability ng mga pabahay. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pabahay na hindi angkop sa pangangailangan ng mamamayan. Ano naman ang 4PH? Kung may 4Ps, meron din tayong 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay naglalayong makapagtayo ng milyong-milyong housing units sa tulong ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang 4PH program ay flagship housing program ng pamahalaan na layong makapagtayo ng milyong-milyong housing units. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng PPP o Public-Private Partnership upang mapabilis ang konstruksyon. Target nito ang mga low-income at informal settler families. Layunin ng programa na mailipat ang mga pamilya sa mas ligtas at planadong komunidad. Sa ganitong paraan, hindi lang bahay kundi disenteng mapamumuhay ang naibibigay. Ano ang mga ahensyang katuwang sa programang pabahay ng ating pamahalaan? Hindi kayang gawin ito ng isang ahensya lamang. Katuwang LGUs, Pag-ibig Fund, at pribadong sektor upang masigurong tuloy-tuloy ang pabahay. At syempre, nangunguna rito ang DHSUD. Sa kabila ng mabuting layunin ng mga programang pabahay, may mga suliraning kinakaharap ito. Isa na rito ang lokasyon ng pabahay na kadalasang malayo sa trabaho at pamahalaan. Kaya, ang mga iba ay hindi pinipili na tumira sa mga pabahay sapagkat magdudulot ito ng dagdag na gasto sa pamasahe. Mayroon ding issue sa kakayahang magbagid ng amortization. Kung hindi ito matutugunan, may panganib na iwanan ng mga benepisyaryo ang pabahay. Dumako naman tayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano nga ba ang 4Ps para sa mga hindi pa miyembro nito o para sa mga miyembro nito na hindi pa alam ang kabuang detalye tungkol sa 4Ps? Ang 4Ps ay programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa may hirap na pamilya kapalit ng pagtupad sa mga kondisyon tulad ng pagpasok ng bata sa paaralan at regular na health check-up. Ang 4Ps ay isang conditional cash transfer program na nagbibigay tulong pinansyal sa may hirap na pamilya. Kapalit ng tulong na ito ay pagtutupad sa mga kondisyon tulad ng pagpasok ng bata sa paaralan at pagdalo sa health check-ups. Layunin nitong putulin ang siklo ng kahirapan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at kalusugan. Hindi ito simpleng ayuda kundi social investment. Sa ganitong paraan, inihahanda ang susunod na henerasyon sa mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng RA 11310, ang 4Ps ay naging ganap at permanenteng programa ng pamahalaan. Matatandaan na ito ay isang programa lamang na nagsimula sa Administrasyong Noynoy Aquino.
Ngunit sa bisa ng RA 11310, ang 4Ps ay naging permanenteng programa ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi na ito pansamantalang proyekto lamang. Nilinaw ng batas ang mga layunin, saklaw at pamantayan ng programa. Pinatitibay rin ito ang pananagutan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng 4Ps. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag at tuloy-tuloy ang programa. Ano-ano nga ba ang mga programang iyon? Ang 4Ps ay hindi lamang ayuda. Ito ay pamumuhunan sa tao, lalo na sa kabataan. Ang 4Ps ay may tatlong pangunahing bahagi. Ang health at nutrition ay nakatuon sa kalusugan ng ina at bata. Ang education component naman ay naglalayong matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga bata. Samantala ang social development ay tumutulong sa pagpapalakas ng kakayahan at pagpapahalaga ng pamilya. Sama-sama, layo ng mga bahaging ito na hubugin ang masandang mamamayan. Magkano nga ba ang natatanggap sa 4Ps? Ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay tumatanggap ng tulong pinansyal depende sa bilang ng bata at kanilang sitwasyon. May health grant para sa kalusugan ng pamilya at education grant para sa pag-aaral ng mga bata. Karaniwang umaabot ng humigit kumulang 1,400 hanggang 2,000 kada buwan ang natatanggap ng mga pamilyang kasapi ng 4Ps. Layunin nito na makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Gayunpaman, hindi ito sapat kung hindi sasamahan ng maayos na paggamit at pagsisikap. Narito ang detalye kung magkano natatanggap sa 4Ps mula sa pinirmahang batas. Kapag ang child ay naka-enroll in daycare and elementary programs, the grant shall not be lower than 300 pesos per month per child for a maximum of 10 months per year. For children enrolled in junior high school, the grant shall not be lower than 500 pesos per month per child for a maximum of 10 months per year. For the grant for senior high school, the grant shall not be lower than 700 pesos per month per child for a maximum of 10 months per year. And then health and nutrition grant shall not be lower than 750 pesos per month for a maximum of 12 months per year. Paano mag-apply sa 4Ps? Mahalagang malaman na ang 4Ps ay hindi ina-applyan tulad ng scholarship. Gumagamit ang DSWD ng National Household Targeting System upang tukuyin ang pinakamahihirap na pamilya. Isinasagawa ang validation at assessment bago maisama sa programa. Layunin nitong masigurong ang tunay na nangangailangan ang nakikinabang. Dahil dito, may mga hindi natatanggap kahit nais nilang mapasama. Kailan man matatapos ang pagiging miyembro ng 4Ps? Ang 4Ps ay hindi panghabang buhay. May tinakdang panahon lamang ang pagtanggap ng benepisyo. Karaniwang nagtatapos ito kapag nakapagtapos na ang mga bata sa pag-aaral o kapag bumuti na ang kalagayan ng pamilya. Tinatawag itong graduation or exit sa programa. Layunin nitong magbigay daan sa iba pang pamilyang nangangailangan. Ngunit bakit may mga natatanggal naman sa 4Ps? May mga benepisyarong natatanggal sa 4Ps dahil sa hindi pagsunod sa kondisyon. Halimbawa, kapag hindi regular ang pasok ng bata sa paaralan. Mayroon ding natatanggal dahil sa pagbuti ng kabuhayan. Ipinapakita nito na ang programa ay may malinaw na pamantayan. Layo nitong maging patas at epektibo ang tulong. Narito ang mga rules kung paano mag-exit sa 4Ps base sa batas. A qualified household beneficiary shall deem to be exit to the program whichever comes first. So kahit alin dito. A. The last monitored child in the house turns to 19 years old. B. The last monitored child in the household finishes high school. C. The household reaches the 7-year duration in the program. D. The household is no longer poor based on the latest assessment through the adopted standardized targeting system. The household voluntarily waives its membership from the program, or the household commits offenses wherein the sanction is delisting, subject to the standard to be developed by the DSWD. Nandito rin ang mga kondisyon sa 4Ps. Pregnant woman must avail of prenatal services. Children 0 to 5 years old must receive regular preventive health and nutrition services. Children 1 to 14 years old must avail of deworming pills, medicines at least twice a year. Children 3 to 4 years must not attend daycare service or preschool.
with at least 80% of attendance rate per month. Children 5 to 18 years old must attend elementary or secondary classes and must maintain a rate of at least 85% of attendance per month. And at least one responsible person or any appropriate member of the household must attend family development sessions conducted by the SWD at least once a month. Sa health and nutrition, ayan yung mga kasama, prenatal and postnatal care, kailangan umattend sa regular check-up at panatilihin ang nutrisyon ng bata. Sa education, kailangan regular school attendance at hanggang senior high school. And syempre, papawasan kung merong dropout. Social development, family and development session, dapat umattend sila para maka-attend sa mga sessions like values permission and financial literacy. Narito naman ang mga ahensyang katuwang sa 4Ps, ang DSWD, ang DepEd, ang DOH, at ang mga LGUs. Katulad din sa 4PH at iba pang housing programs, may mga issue at suliranin din sa 4Ps. Isa sa madalas na batikos ay ang sinasabing pagdepende sa ayuda. Ngunit pahalagang tandaan ang 4Ps ay tulay, hindi pang habang buhay na suporta. Diyan nagtatapos ang ating talakayan about sa 4Ps at 4PH. Tumungo naman tayo sa mga gawain. Gawain 1, malayang pagpapahayag. Sa activity na to, bibigyan kayo ng pagkakataon na ipahayag ang inyong saloobin. Walang tama o maling sagot. Ang mahalaga ay mapakita ninyo ang inyong pag-unawa at malasakit sa mga isyong panlipunan. Gawain 2, mungkahing solusyon. Magbungkayan ng solusyon para sa programang pabahay, 4Ps, at ano ang papel ng kabataan dito. Hindi sapat ang pumupuna lamang tayo. Mahalaga ring magmungkahi tayo ng solusyon. Isipin ninyo kung paano mapapabuti ang mga programang ating tinalakay at ano ang maaaring papel ng kabataan sa pagsuporta sa likas kayang pag-unlad. Para sa pamantayan sa gawain mo na ito, maaaring gamitin ito ng mga guro upang markahan ang mga gawa ng mga estudyante. Gawain 3. Dito ay gagawa kayo ng disenyong tirahan para sa pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH. Iakma ang disenyo batay sa lokasyon, klima at materyales na kinabibilangan ng pamayanan. Pwedeng gumamit ang mga mag-aaral ng ICT tools upang mapabuti ang gawain kung kinakailangan. Maaari din ilapat ng mga mag-aaral sa gawain ang kanilang mga natutuhan sa iba pang nilang asignatura. Ang mga gawa ay ipapaskil sa loob ng silid-aralan para sa isang forma ng gallery at tatawagin itong Gallery of Housing Designs. Hayaan ang mga mag-aaral na lumibot sa silid-aralan upang matunghayan ang gawa ng mga kamag-aral at bibigyan ng pagkakataon ng bawat mag-aaral na maipaliwanag ang kanilang disenyo. Gawain 4, panukalang 4Ps. Gumawa ng panukalang proyekto na nakasentro upang mapabuti ang 4Ps. Ito ang mga dapat bahagi ng panukala, pamagat, dapat malinaw at maikli. Proponent ng proyekto, tumutukoy sa tao o organisasyong nagbumungkahi ng proyekto. Isusulat dito ang tirahan, email, numero ng cellphone o telepono at lagda ng tao o organisasyon. Petsa kung kailan ipapadala ang proposal at ano ang inaasahang haba ng panahon upang maisakatuparan ang proyekto. Panimula, dito ilalahad ang mga rasyonal o mga suliranin, layunin o motibasyon. Isasama na rin dito ang rasyonal kung saan ilalahad dito ang pangangailangan sa katuparan ng proyekto at kung ano ang kahalagahan nito. Katawan, dito ilalagay ang detalye ng kanilang gawin at mga imumungkahing budget para sa mga ito. Isasama na rin dito ang description ng proyekto kung saan isusulat ang panlahat at tiyak na layunin. Nakadetalye dito ang pinaplanong paraan upang maisagawa ang proyekto at ang inaasahang haba ng panahon. Isasama na rin dito ang budget, itatala rito lahat ng inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto. At konklusyon, dito ilalahad ang mga benepisyong maaaring idulot ng proyekto. At isasama na rin dito ang pakinabang. Ano ang pakinabang ng proyekto sa mga direktang maapektuhan nito sa ahensya o individual na tumutulong upang maisagawa ang proyekto. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtataya. Number 1, ano ang pangunahing layunin ng mga programang panlipunan tulad ng pabahay at 4Ps? C. Tugunan ang kahirapan at isulong ang likas kayang pag-unlad. 2.
Aling ahensya ang pangunahing nangangasiwa sa programang pabahay ng pamahalaan? B. DHSUT. 3. Ano ang pangunahing layunin ng Executive Order No. 34 of 2023? B. Palakasin ang pambansang programang pabahay. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay isang halimbawa ng Conditional Cash Transfer Program or B. 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan ng pagtanggal sa 4Ps? Course C. Regular na pagpasok ng bata sa paaralan pagkat yan nga'y kailangan. Part B ng pagtataya, short answer. 2 hanggang 3 pangungusap lang. So dito, pwedeng answers may vary but should reflect on the understanding of sustainability, responsibility, and social development. Bilang pangwakas, ang mga programang panlipunan ay tulong ngayon para sa kaunlaran bukas. Kapag maayos na ipatupad, ang mga programang panlipunan ay nagiging tulay mula kahirapan tungo sa likas kayang pag-unlad. Sa kabuuan, ang mga programang pabahay at 4Ps ay mahalagang hakbang tungo sa likas kayang pag-unlad. Kapag maayos na ipatupad at pinagtulong-tulungan ng pamahalaan at mamamayan, nagiging daan ito sa mas pantay at mas maunlad na lipunan. Diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa proyektong pabahay at 4Ps. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa panonood.